odometer, pluviometer, ombrometer, ang ilan sa mga tawag natin sa weather measuring instrument na mas kilala natin sa tawag na rain gauge. Ang precipitation o ulan ay isa sa pinakaimportanteng elemento sa pag-aaral ng lagay ng panahon. Pero bago nating malaman kung paano ito sinusukat, alamin muna natin ang updates sa Bagyong Marce at kung ano na ang inaasahan nating lagay ng panahon natin bukas mula sa ating birthday girl na si Amor La Rosa na nasa Pag-asa DOST. Amor! Salamat, Professor Edmond. Magandang gabi, Pilipinas. Live pa rin tayo dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. At ngayong gabi makakasama natin ang isa sa mga weather forecasters nila. Walang iba kundi si Mr. Samuel Duran. Good evening po, Mr. Samuel. Yes, good evening po. Dahil po nakataas na po ang storm signal number 1 dyan sa Bataan at Zambales, ano po ba ang aasahan ng ating mga kababayan sa magiging lagay ng panahon dyan? Ang maasahan po ng nakataas po na signal number 1 dito po sa Bataan at sa Zambales ay magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan at mayroon po mga pagbugso ng hangin. Posible po ba na madagdagan pa tong mga lugar na bibigyan ninyo ng storm signal at saan-saan po kaya ito? May possibility pa rin po na magtaas din tayo ng mga signals kung lalapit po itong bagyo natin dito po sa may bandang Pangasinan at yung mga dito po sa may pwede din po dito sa may La Union. So based na lang po yun kung lalapit pa po itong bagyo natin. At dahil nga po nabanggit nyo na dyan sa Pangasinan at sa may La Union posible, kailan po naman nila ito aasahan na maaari para po makapaghanda naman po sila kung titingnan po natin yung mga analysis kung magpapalabas po tayo, maaari pong mamayang gabi or bukas po ng umaga. So, magbibigay naman po tayo ng babala kung sakali man pong magtataas na tayo ng signal. Okay po. Kanina po naranasan po ang pagbuhos na naman ng ulan dito sa partikular na sa Metro Manila at naging dahilan po para magsuspindi po ng ibang klase sa mga ibang paaralan natin dahil nagbaha na naman po sa ilang bahagi. Ito po ba ay posible pang maulit bukas? Anticipated po natin, miss, kung lalapit po itong bagyo natin at kung lalakas din po ang ating southwest monsoon, although hindi naman po direktang makaka-apekto dito sa Metro Manila, ay maaari din po tayong magbigay po ng babala ng rainfall warnings kung sakali naman po at yun po ay magbibigay po tayo ng update. Sa ngayon po ba may nakataas pa po na rainfall warning dito sa Metro Manila? Sa mga sandaling ito po, ma'am, wala naman. Wala na, na-terminate na po. Ito po ba ang pagbuhos nga ng ulan dito sa Metro Manila? Ano po ba ang naging sanhi nito? Ito po ba ay direct effect na nitong Bagyong Marce o dahil pa rin po sa habagat? Actually, ma'am, ito po ay enhancement po ng habagat at dahil po itong si Marce ay medyo malayo pa po at yung signals pa naman po natin ay nasa may Bataan at Zambales pa. Medyo may kabagalan nga po itong pagkilos niya at halos hindi po gumagalaw. Ito po ba ay magtatagal pa sa ating bansa at posible pa po ba na ito ay mag-landfall? Okay po. Based po sa ating mga analysis, kapag ka po bumabagal yung bagyo natin, ay means po magre-recurve na po ito. So may dalawa po tayong scenario dyan. Maaari pong ito po ay mag-recurve or bahagya lang pong lalapit. Pero based lang sa mga analysis na meron tayo, by Friday po, inaasahan po natin lalabas. By Friday. Gaano naman po ba kalaki yung posibilidad na ito nga ay lumabas na sa Biyernes? Based lang po yan sa mga analysis na meron po tayo. So, aabangan pa rin natin. Po, at magbibigyan na lang po tayo ng update. At dahil nga po may bagyo na naman, ano po ba ang maipapayo ninyo sa ating mga kababayan? Hindi lang dun sa may signal, pero syempre, sila yung unahin natin. Ano po maipapayo ninyo sa kanila? So, syempre, dapat lagi tayong magdala ng payong at pananggalang po sa ulan at lagi din po tayong handa at lagi po tayong makinig sa mga binibigay po ng ating mga kababayan lalo na po sa media at yun po, lagi lang po maging update. Gale warnings po? Gale warnings po natin ay nakataas po dito ngayon sa may western section po ng Luzon at saka yung western section po ng Visayas na kung saan po yung mga kababayan po nating mga isda at malilit na sasakyang pandagat ay wag po munang pumalaot lalong-lalo na po sa mga seabirds na nabanggit ko. Ayan, maraming salamat po, Mr. Samuel Duran. Ayan, nakataas nga po ang signal number 1 sa Bataan at Zambales. Mag-ingat po kayo dyan at laging maging handa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ng pagbibigay impormasyon. Ako si Amor La Rosa. Magandang gabi. Balik sa iyo, Professor Edmond. Salamat, Amor. Ang dami ng ulan o rainfall ay sinasabing isa sa pinaka-importanting elemento sa pag-aaral
sa lagay ng ating panahon. Ang odometer, pluviometer o ombrometer ay ilan lang sa tawag natin sa rain gauge, ang instrumentong panukat sa dami ng tubig ulan. Panahon pa ng mga Palestino 2,000 years ago at mga ancient Greeks 500 BC ang sinasabing pinakamatandang na-record na pagsusukat ng dami ng ulan. Ginagawa nila ito di lamang para malaman kung anong klaseng pananim ang bagay sa bawat lugar, kundi basehan din ito kung gaano kalaki ang buwis o taxes na dapat bayaran dahil na rin sa halaga ng lupa. Ang tubig ulan ay kinukolekta ng isang funnel na dumidiretso naman sa isang bucket o container. Makikita ang mga rain gauges sa labas ng mga weather stations na malayo sa mga puno o buildings para ito makakuha ng tamang sukat ng ulan. Ang amount of rainfall ay kadalasang ibinibigay sa millimeters, inches, at kung minsan ay centimeters. Ang mga nakolektang tubig ulan ay maaaring sukatin manually o di kaya naman ay automatically, depende sa klase ng rain gauge na ginagamit. Para magkaroon tayo ng idea, kapag sinabi ng 4 millimeters of rain, ang katumbas nito ay 4 na litro ng tubig na nakolekta sa loob ng isang oras, sa loob ng isang metro kwadradong lalagyan o 1 cubic meter na container na makikita ito na may taas na 4 millimeters ng tubig. Depende nga sa mga lugar kung ano ang epekto ng dami ng ulan. Kung patag, malambot na lupa, sementado ba ito, at kung slanting o pababa ba ito. O di kaya ay mababa na kadalasang naiipunan ng tubig. Pati na rin yung mga sistema o lagay ng drainage system nito para maipon ang tubig dito. Kaya di pare-pareho ang mga lugar sa epekto ng dami ng ulan. Kung kayo ay nakatira sa mga mabababang lugar, asahan ninyo na laging may ipon ng tubig, ang tubig ulan sa inyong mga lugar. Ito po si Edmond Rosales. Sana po ay nadagdagan namin ang inyong kaalaman para mas lalo pa nating maintindihan ang lagay ng ating panahon.